4:45 AM pa lang ngayon at ang dami ng tao dito at siguro sa loob ng araw na ito lalong dadami pa. Hindi lang po ito para sa isang grupo, ito po ay para sa lahat ng mga Pilipino. Kaya din ako narito para makita na lahat tayo ay pwedeng magsama-sama dito ngayong araw. Maraming salamat, Kong. Thank you po. Ang nakikita ho ninyo ngayon dyan sa video ay ang kaganapan ho kaninang umaga sa may People Power Monument sa may White Plains, no? Sa may EDSA sa Kamaynilaan, Metro Manila. So ano ba meron ngayon? It's June 30, no? So ako na may di talaga nagtatakat. Ako'y busy ho sa buhay, merong ginagawa. So magiging kayo din naman dyan siguro, no? Kaya siguro kayo nagbukas itong ating video, or maaaring may mga nag-feed sa inyong mga social media accounts or mga timelines, news feeds, pero hindi nyo masyadong gets kung bakit nagkakaroon ng rally kasi nga medyo busy tayo, no? So ang ginawa ko ngayon, ito sinearch ko na lang kung ano meron dyan. So napag-alaman ko ngayon na meron palang nangyaring emergency rally ang Iglesia ni Cristo ngayon dyan nga sa may EDSA People Power Monument wala pa kakainan ng umaga, June 30. So early as 6-7 AM may mga nagva-vlog na, may mga live streaming kanina, at may mga update post yung mga mainstream media ho natin na dumami na nga yung mga tao, parami ng parami. Early as 6 AM, 7 AM nagkaroon ng traffic to the point na sinarado na yung parte ng White Plains, na ng northbound mula sa White Plains papuntang northbound, no? So ano ba yung northbound papuntang syempre Quezon City, yun papuntang Caloocan. So sinarado siya. So yung tanging bukas lang kanina is yung mga bus lane lang, ganyan. So ayun, bakit nga ba sila nagrarally? So ang ano pala dito is para protesta, no? Or nagpoprotesta sila laban sa sinasabi nilang selective justice ng gobyerno. Galit sila kasi sa inanunsyo ng ombudsman kahapon na nagsampa, or galit itong kababayan natin mga mga hindi lang mga INC, Kristiyano, lahat-lahat, no? So talagang sino ba hindi magagalit talaga diyan? Kahit ako galit ako, no? Sabihin ko na lang, wala akong sekta na kinabibilangan. Pero ako'y naaasar, nagagalit, naiinis, nasusuklam sa gobyernong pamamahala ni BBM, na yan na nga iba, yung ginagawa tayong tarantado, nakaasar talaga. Sobrang hirap ng buhay natin. Ibig sabihin is mahirap naman talaga ang buhay, pero lalo pa pinapahirapan nila dahil sa kanilang mga kawalang hiyaan, pagnanakaw, lahat-lahat, no? So kaya natin mga Pilipino talaga mamuhay ng payapa, tahimik at patas kahit mahirap. So kaya natin iraos yan, ilaban yan. Kumbaga challenge accepted, pero yung talagang ganyang grabe, mas lalo tayong challenge. Kaya kawawa talaga tayo, kawawa tayo sa panahon ni BBM. So yun nga, no, bali galit tayong lahat, no? So lalo na itong mga kababayan nating mga INC. Nagprotesta nga sila laban sa sinasabi nilang selective justice ng gobyerno. Galit sila dahil sa inanunsyo nga ng ombudsman kahapon na magsampa ng non-bailable plunder case kay Senator Rodante Marcolita, na kung saan kaalyado at kasapi, no, ng INC or Iglesia ni Cristo. Sabi nga ng INC, pinili lang daw ang kinakasuhan, kaya dapat may transparency, accountability at patas na justisya, di ba? So sino ba talaga magagalit diyan? Nakakainis talaga. Ako'y nasusuklam, bad trip talaga sa gobyerno ni BBM. Ayun, so ano ba nangyayari? So yun, mga ganap, no? Ano bang mga kaganapan kanina? So umabot nga ng 12,000 katao. Mahigit ha, yung crowd. Plus 600 pa southbound lane ng EDSA. Pa southbound lane, no? So harap, so kabilaan. So makikita nyo sa video na yan. So yung mas maraming tao kumpulan, yun po yung right side ha, kapag kagaling kang MOA, for example, sa mga hindi masyadong kabisado ang Manila. Kapag kagaling kang MOA, for instance, or sa Beteng Airport, no? Tapos dala ka ng EDSA. So yung maraming tao ho dyan kumpulan, that's the right side bound to north. So ano ba yung northern part of Metro Manila? So, syempre, galing dyan sa White Plains, madadaanan niya Mandaluyong, Quezon City, ganyan. Tapos papuntang Caloocan, mga Valenzuela, mga Malabon. So, yun yung mga northern part ng mga Navotas. I don't know if Navotas, kung bilong ba siya sa north. Pero sige, north talaga. Papuntang mga Bulacan, mga ganyang area. Central Luzon. Yan, tapos north na yan. So, that's what we call northbound. So, kaya pala mas maraming tao. Mas maraming tao dyan sa parte na yan. Kasi nga, yan po yung EDSA People Power Monument. So magpo 40 years na pala nitong next year, or 40 years na this year ang EDSA People Power. 86, tama, 40 years na, no? Anyway, so yun na nga, yun ang nangyari. Bali kaganapan, 12,000 mahigit katao. Sobrang dami niyan. Pero hindi pa yan kumbaga
ilan pa lang ang na-inform, hindi pa inform ang karamihan. Kaya ganyan lang kada, marami na yan na 12,000 to the point na takot ng Malacanang, hinarangan nga nila mga ano ng mga basta yung mga kahit anong mga bagay na hindi makapasok, yung nakakasugat talaga siya, yung ano ba tawag diyan, barbed wire. So nakablock yung northbound lanes mula sa White Plains nga papuntang North Avenue. So tanging EDSA busway na lang ang bukas. May mga tensyon kanina early as 8:30 AM daw. 3 pulis nga ang sugatan, tapos meron namang 5 na aresto. Isang driver ng bus na nag-block ng daan at sumagasa sa pulis. Yun, buti nga. Pero sorry, kawawa naman yung pulis. Bakit pulis? Dapat ang sinagasaan. Sorry pala, no? Hindi pala ako dapat masabi kong buti nga kasi kawawa pulis na tatrabaho lang din yan. No, sunod sa utos lang ng kailang amo. May amo, bad or wrong, right or right. Ganon. Ganon talaga ang trabaho ng pulis, no? Hindi man karami. I mean, hindi ko alam. Paki-comment nga dyan. Sino may asawang pulis dyan? Sinong andyan ngayon nanonood na pulis? Tama ba yung sinabi ko? May katunayan ba yon na kapag pulis ka, wala kang ibang gagawin kundi sundin ang utos sa iyo ng iyong amo, mapa-good man or mapa-bad, no? Your amo is right or wrong, parang ganun, di ba? So sundin mo talaga yan kasi yun yung sinumpaang katungkulan. Anyway, yun na nga, may tensyon kanina, so sinagasan yung isang pulis. So ano ba yan, naging epekto? Ayun, halos paralyzed ang EDSA ngayon or kanina. Ngayon, hanggang ngayon, no? Upon this very moment na ako yung voice over, it's 4:39 PM. So, yun nga, halos paralyzed ang EDSA ngayon at nag-cancel pa si President Marcos ng mga meeting para i-monitor ang sitwasyon. Kasi takot siya. Cancel lahat para makatutok sila, para maka-ready ang chopper, helicopter, maka-ready ang mga private jet at kung ano pa, no. So hindi sila makapag-focus sa meeting, hindi sila makapag-focus sa kanilang mga agenda na pagnanakaw, 'di ba? O ano yung nanakawin kasi nga ang mga tao, kailangan i-monitor nila yung galaw ng mga tao kung meron ba talagang posibilidad na lusubin ang Malacanang. So ayun, nag-ready si BBM kasi yun naman talaga sila, pamilya talaga, no. The history repeat itself. So yun, silang pamilya dati tinapon sa Hawaii o ano pa man, basta ayun, lumangoy sila sa Ilog Pasig ba yun? Yun, so may Malacanang River. So doon sila tumakas or else mapatay sila ng mga taong bayan. So ganyan din ngayon, takot pala ang bangag, no? Mga adiktos. Meron bang addict diyan na nanonood sa Takikinig? Pa-comment nga diyan. Ang mga addict din pala, kasi di ako addict So mga nanonood diyan ng mga addict. Sorry sa not meant to offend you, pero ito talagang sincere ako na curious ako talaga. Seryoso na katanungan ito, no. So hindi ito pang-iinsulto. So yun pa lang, akala ko kasi ang sabi kasi nila pag addict ka, nag-cocaine, nagsashabu. Ano daw yan parang namamanhid yung iyong utak, yung iyong kalam na lahat-lahat. So parang namamanhid ang iyong emosyon. Wala kang emosyon daw, parang hindi ka daw, basta parang manhid ka, matapang, walang kinatatakutan, di ba? For example, yung mga driver na mga prime mover na mga nadidisgrasya, hindi man lahat ng nadisgrasya sa Bukidnon, Buda area, no, or Bayahin, Cagayan de Oro City papuntang Davao City and vice versa. Marami kasi mga nahuhulog diyan ng mga international shipments, logistics or mga cargo ang tawag diyan, no. Basta yung mga prime mover. Hindi naman lahat ng mga nadidisgrasya ay addict, pero kadalasan kasi pasado or positive sa drug test. So yun, dali ang rason daw hindi daw effective yung tawag nito, yung Lipovitan, yung mga energy drink, mga Cobra, kung ano pa mga caffeinated drinks, no. So kailangan daw talaga cocaine or shabu, ganyan. To the point na nanggagahasa ng mga nurse, ganyan, ng mga teacher, nahuhulog, nakasagasa ng mga basta ganun daw yung rason. Kasi daw akala talagang grabe yung confident na binibigay nitong epekto itong mga cocaine and shabu. So ang nangyari ngayon, ako natatanong na ito pala si Bongbong Marcos may takot din pala yan, may kinakabahan pa rin pala siya, no, despite sa kanyang pagiging sabog. Anyway, so yun lang, forward to tayo. Yun ang epekto, nagiging paralyzed ang EDSA kanina. Ngayon nag-cancel nga si Marcos ng meeting para i-monitor ang sitwasyon. At nag-deploy na rin siya ng 6,000 police. Ang dami, at inutusan ng DILG na maximum tolerance lang. Maximum tolerance, pero wala, lang yan. Siyempre, kwento nila yan, bida talaga dapat, bida sila dyan. Kaya kung dadaan daw kayo ng EDSA ngayon, iwasan mo muna. So meron namang C5 sa may Taguig, pwede kayong doon mag-rerouting. Pwede rin sa Manila, pero grabe, ang hirap nun, no, City of Manila. Anyway, so yun ang aking ulat. Kasi ako man din ay curious, ano ba meron ngayon. Wala namang mga national events, no, mga national heroes day, wala namang ganun, araw ng kagitingan, so far wala.
So ito pala yun ang nagiging rason. Kayo ano masasabi nyo sa mga opinion ko dito? So that would be all. Thank you for watching. Let me know in the comment box. Andito ako sa EDSA in support of Senator Marcoleta, baby! Hindi tayo papayag na arestuhin si Senator Marcoleta dahil lamang pinamunuan niya ang investigasyon laban sa flood control mess. What? Hindi po tayo papayag. Nandito tayo, libo-libong tao na ang nandito sa EDSA at hindi kami aalis dito hanggat hindi ninyo iaatras ang plano ninyong arestuhin ang aming favorite senator, Senator